Inatake ng grupong Houthi sa Yemen ang isang oil tanker habang dumaraan sa Red Sea kahapon. Ayon sa US Central Command, naglalayag patung China ang MT With matapos magkarga ng langis sa pier ng Black Sea sa Russia. Pero pagdaan nito sa Red Sea ay tinira ito ng missile ng Houthi. Rumisponde naman ang isang US-led maritime coalition pero hindi na raw kinailangan ng tulong ng MT Wind dahil napaandar na ito ng crew. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na may 23 Pinoy na tripulanteng barko at ligtas daw silang lahat. Magkakasa ng pagsasanay at iba pang aktibidad ang militar ng Pilipinas at ng India na isa sa pinakamalaking armed forces sa mundo. Nakatutok si Darlene Kai. Pasado alas 8 ng umaga kanina, dumating sa port area sa Maynila ang guided missile destroyer na INS Delhi, anti-submarine warfare corvette na INS Kiltan at fleet tanker na INS Shakti. Ang tatlong Navy ships na ito ay bahagi ng Indian Navy Eastern Fleet at mananatili sa Pilipinas ng 4 na araw. Sinalubong sila ng mga kinatawan ng Philippine Navy at Embassy of India. The Indian naval ships are visiting friendly foreign countries to share our experiences and best practices with the host nation navies. We look forward to engaging interactions during our stay at Manila. Isa ang India sa may pinakamalaking armed forces sa daigdig. Sa datos ng US Central Intelligence Agency o CIA, 1.5 million ang active personnel sa India. Magkakaroon daw ng maritime partnership exercise ang mga barko ng Indian Navy at Philippine Navy at iba pang aktibidad. Layon daw ng mga ito na paigtingin ng mutual cooperation sa pagitan ng Pilipinas at India. The two nations share common interest, particularly in maintaining peace and order in the Indo-Pacific region. The Indian Navy and Philippines Navy share strong bonds of friendship and both have endeavored to participate in maritime partnership exercises at every available opportunity. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Pati ang Philippine Navy may entry na rin sa trending na Piliin Mo ang Pilipinas. Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Ipinakita sa bawat kumpas ng mga kamay ang transition ng mga Navy personnel suot ang kanilang uniforme. Kasama rin sa ipinakita ang kanilang mga misyon. Gayon din ang West Philippine Sea na isa sa mga tinututukan ngayon ng Navy. Ginawaran ng Icon of Filipino Media Excellence Award si Kapuso veteran journalist Jessica Soho sa Global Filipino Icon Awards 2024 sa Dubai. Sa kanyang acceptance speech, kinilala ni Soho ang mga OFW na tinawag niya mga totoong bayani. Anya, sila ang dapat na binibigyan pagkilala dahil sa kanilang mga sakripisyo para sa pamilya at mga tulong na naibibigay sa bansa. Hanggat hindi pa opisyal na tag-ulan, walang makakapigil sa pagtampisaw. At ang trip ng ilang magbabarkada sa Lawag, Ilocos Norte, gawing instant pool ang likod ng pickup truck. Naglatag sila ng tolda para malagyan ng tubig. May pa-waterfalls din sila matapos lagyan ng water hose ang puno kung saan sila nakapark. Sabay-sabay pa silang kumain sa gilid ng improvised pool. At enjoy sila dahil bukod sa nakapag-swimming na, nakatipid pa sila. The Cacden Reunion Project is finally confirmed. Muling magsasama sina Catherine Bernardo at Alden Richards sa upcoming movie na Hello, Love Again. Humanda na sa pasabog twist and turn sa sequel ng second highest grossing Filipino film of all time, ang Hello, Love, Goodbye. Ito ang first power collab ng Star Cinema at GMA Pictures. Mapapanood na ang movie this November 13. Crown down naman tayo ng Chika Today. From white to yellow belt. Nag-level up sa karate ang anak ni Iya Vilania at Drew Arellano na si Primo. Proud parents ang dalawa habang all smile si Primo sa kanyang yellow belt. Excited na ang mga 18 para sa concert ng P-Pop Kings na SB19 ngayong gabi. Second night ngayon ang finale concert ng kanilang Pagtatag World Tour. Isa si Stel sa mga coach sa The Voice Kids Philippines habang isa sa guest sa Running Man Philippines Season 2 si Josh. Time out muna sa pagbabalita ang ilang GMA Integrated News reporters dahil makikisaya sila bukas sa Family Feud. Maglalaban ang Tutok 24 at Liga ng Katotohanan teams. Abangan kung sino sa kanila ang magwawagi.
Bianca Umali's face card never declines. Ang no makeup look niya sa passport picture, pinusuan ng netizens nang i-share niya ito sa kanyang IG. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.